Ang hagonoy o Chromalina odorata ay isang uri ng damo o invasive weed na karaniwang matatagpuan sa mga bansa sa Asya, kasama na ang Pilipinas. Kilala rin ito bilang Siam weed. Bagamat madalas ituring na pesteng halaman dahil mabilis itong kumalat at makakaapekto sa mga taniman, mayroon ding ilang benepisyo ang hagonoy. Mga benepisyo ng hagonoy. Una, pampagaling ng sugat. Sa tradisyonal na medisina, ginagamit ang dahon ng hagonoy para sa pagpapagaling ng sugat. Pinipiga o dinudurog ang dahon at ipinapahid sa sugat upang mapabilis ang paggaling at makontrol ang pagdurugo. Kumuha ng sariwang dahon ng hagonoy. Hugasan ito ng maigi upang matanggal ang dumi. Dikdikan o durugan ang mga dahon hanggang lumabas ang katas. Ipahid o itapal ang dinikdik na dahon direkta sa sugat upang mapabilis ang paggaling at makontrol ang pagdurugo. Balutin ng malinis na tela o bendahe ang sugat upang manatili ang mga dahon sa sugat. 2. Pangontra sa impeksyon, may natural na antiseptic properties ang hagonoy na nakakatulong sa paglaban sa impeksyon kapag ginagamit sa mga sugat. Durugan ang mga sariwang dahon ng hagonoy. Ihalo ang katas sa kaunting malinis na tubig para gawing antiseptic solution. Gamitin ang pinaghalong katas at tubig upang linisin ang sugat. Maaari ring direktang itapal ang dinurog na dahon sa apektadong bahagi upang labanan ang impeksyon. 3. Pampabawas ng sakit, analgesic. Pinaniniwala ang may analgesic effects ang hagonoy, kaya ginagamit ito sa pagbawas ng sakit, lalo na sa mga sugat at pamamaga. Dikdikan ang mga dahon ng hagonoy upang lumabas ang katas nito. Itapal ang dinurog na dahon sa bahagi ng katawan na masakit o namamaga. Pwedeng gawin ito ilang beses sa isang araw hanggang mabawasan ang sakit o pamamaga. 4. Pangontra sa bakterya at parasitiko, mayroon itong antibacterial at antiparasitic properties, kaya ginagamit din ito sa paggamot sa ilang sakit na dulot ng bakterya at mga parasito. Durugan o dikdikan ang mga dahon upang makuha ang katas. Ipahid ang katas o dinurog na dahon sa balat na apektado ng bakterya o parasito, tulad ng mga pantal, rashes, o sugat. Gawin ito ng 1 hanggang 2 beses sa isang araw upang makatulong sa pagtanggal ng bakterya o parasito. 5. Pagpapabilis ng pagtubo ng pananim. Ang hagonoy ay ginagamit din bilang berdeng pataba dahil sa mabilis nitong pagkabulok at mataas na nitrogen content, na nakakatulong sa pagpapalakas ng lupa. Putulin ang buong halaman ng hagonoy at hayaan itong matuyo. Ihalo ang tuyong hagonoy sa lupa ng taniman bilang compost o pataba. Maaari ring gawing liquid fertilizer sa pamamagitan ng pagbabad ng mga dahon at tangkay sa tubig sa loob ng ilang araw at gamitin ang pinagbabaran sa mga halaman. 6. Natural na pangalis ng amag o pestisidyo, may kakayahan ang hagonoy na labanan ang ilang uri ng fungi at mga peste sa mga tanim, kaya minsan itong ginagamit bilang natural na pestisidyo. Kumuha ng sariwang hagonoy at durugan ang mga dahon at tangkay. Pakuluan ang dinurog na mga bahagi sa tubig sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Palamigan at salain ang tubig. Gamitin ang pinalamig na pinagpakuluan bilang spray sa mga halaman upang labanan ang amag at peste. Spray ito direkta sa mga apektadong bahagi ng mga tanim 1 hanggang 2 beses kada linggo. Paalala, bagamat may mga benepisyo ang hagonoy, dapat itong gamitin ng maingat dahil ito ay invasive o mabilis kumalat at maaaring makaapekto sa mga lokal na tanim. Mainam na kumonsulta sa isang eksperto sa halamang gamot o tradisyonal na manggagamot bago gumamit ng hagonoy para masigurong ligtas at angkop ito sa iyong pangangailangan. Subscribe, like and share, please spread health to everyone.